Kaninang alas 10 ng gabi, huling namataan yung sentro ni Bagyong Ada sa layong 205 km silangan ng Katarman sa may Northern Samar. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 75 km per hour at pagbugso na umaabot ng 90 km per hour. Sa kasalukuyan, yung movement nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 km per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulapan sa nakapalibot dito sa bagyo ay kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas, portions ng Bicol region, pati na rin sa lalawigan ng Quezon at sa mga lalawigan rin ng Romblon at itong northern portion ng Mindanao sa may northern Mindanao at portions ng Caraga. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan. For Mindanao, nandyan yung tsansa ng thunderstorms at for northern and central Luzon, nandyan pa rin yung mga tsansa ng light rains o pag-ambon na dulot ng hanging amihan. At ito yung ating latest track and intensity forecast na issued kaninang alas 11 ng gabi, no? So makikita natin dito for the next 24 hours ngayong gabi hanggang bukas, magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw nitong si Bagyong Ada and tomorrow evening until Sunday ay bahagyang magpapalit yung direksyon nito. Dito na magsisimula yung recurving or yung pag-recurve ni Bagyong Ada. So from tomorrow evening to Sunday, magiging northward na yung paggalaw ni Bagyong Ada and Sunday to Monday ay magiging northeastward yung paggalaw nito. So makikita natin dito na magre-recurve itong track ni Bagyong Ada papalayo sa ating bansa. So generally palihis yung direksyon nito. Mapapanatili nito ang tropical storm category habang binabaybay itong karagatan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, and saka lamang po natin ito nakikitaan ng senyales ng paghina into a tropical depression category once na lumayo na ito papalayo dito sa mga kalupaan ng ating bansa. So possible by Tuesday or Wednesday ay isa na lamang itong tropical depression na kung saan posibleng mabawasan na yung epekto nito sa ating kalupaan. So for tomorrow, inaasahan natin, no, base sa ating track forecast, inaasahan natin yung close approach o yung paglapit ng sentro ni Bagyong Ada dito sa area ng Eastern Samar or Northern Samar. So tomorrow evening to Sunday, magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw nito na kung saan posible naman itong mag-close approach sa bahagi ng Catanduanes area. So kung meron tayong further westward shift sa ating track, ay hindi natin inaalis yung posibilidad ng landfall o yung direktang pagtama ng sentro ni Bagyong Ada dito sa area ng Eastern Visayas or Bicol region.